Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay panibagong kwento na naman ng pakikipagsapalaran at pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim ang ating mapapakinggan. Ito ay ang kwento ni Moymoy, isang batang ulila, ngunit inalagaan ng kanyang ninong Ray. Kakaibang bata si Moymoy. Hindi siya mahilig makihalubilo sa mga batang kasing edad niya. Mas gusto niya ang namamasyal sa gubat o sa ilog. Dahil sa hilig niya sa pamamasyal, ay binansagan siyang Moymoy Palaboy ng kanyang mga kababaryo. At dahil sa kanyang pagiging palaboy, isang araw ay nakasumpong siya ng isang mahiwagang bagay sa ilalim ng isang talon, ang kristal na mata ng Diwata. Ngunit ano nga ba ang kapangyarihan ng mahiwagang kristal na ito? Bakit ito napunta kay Moymoy? At kaya ba niyang gamitin ang kapangyarihan ito laban sa mga aswang na naghahasik ng lagim at katatakutan sa kanilang baryo? Yan ang ating malalaman sa kwento ni Moymoy Palaboy at ang kristal na mata ng Diwata. Pero bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at sa mga kwento ni Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng isang mataas na bundok, nakatira ang isang batang 12 taong gulang na si Moymoy. Masayahin siya, palatawa at kilala sa kanilang lugar bilang Moymoy Palaboy dahil sa kanyang hilig na gumala kahit saan, sa ilog, sa gubat o sa bukid. Madalas siyang napapagalitan ng kanyang ninong Ray dahil halos araw-araw ay uuwi siyang putikan, may gasgas sa tuhod o di naman kaya ay sugatan dahil sa kakaakyat sa mga puno. Ano ka ba naman, Moymoy? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ka nang pupunta sa gubat na yun? Ikaw talaga, oo. May mga nilalang doon na hindi mo kayang harapin kapag natsyempoan mo. Ngunit imbis na matakot, ay ngumiti lang si Moymoy. Ninong Ray, wala namang pumulto doon o kaya engkanto eh. Hindi po totoo mga yun. Kasi ilang beses na po akong pabalik-balik doon eh. Puro palaka at ahas lang po ang nandun. Tapos napakadami pa. At natawa ka pa talaga sa lagay na yan, ha? Pambihira talaga tong batang to. Eh kung totoo man ang sinasabi mo, paano kung matuklaw ka ng ahas doon at mamatay ka? Sige nga, ano sa palagay mo mararamdaman ko? Eh di syempre malulungkot po kayo, Ninong Ray. Pero marunong po akong umakyat ng puno. At saka mabilis naman po akong tumakbo. Hindi po ako maaabutan ng ahas. Hindi po ako basta-basta matutuklaw nun. Alam mo, ikaw ha, sutil ka talagang bata ka. Ang galing mong mga tuwiran. Kanino ka ba nagmana ha? Sa inyo po syempre. Eh kayo lang naman po ang kasama ko eh. Kaya sa inyo na lang po ako magmamana, Tito Ninong. Ay nako, Moymoy. Minsan hindi ko na alam kung matatawa ba ako sa mga sagot mo o maiinis. Pero seryoso to ha. Delikado yung palagi mong paggala kung saan-saan. Mas mabuti siguro kung dito ka na lang sa bahay. O kaya makipaglaro ka sa mga kasing edad mo. Eh ano naman pong gagawin ko dito sa bahay? Wala rin naman po akong kalaro sa labas. Kasi ayaw po nila sa akin. Ha? Ayaw nila sa'yo? Aba, bakit naman? Kasi daw, wala akong mga magulang. Putok daw po ako sa buho. Saka madami sila sinasabi sa akin eh. Tapos minsan, kung nakikinood ako sa TV nila,
pinagsasaraduan po ako ng bintana. Akala mo naman bago at maganda yung TV nila. Bulok naman. Palaging malabo tapos kinakalampag nila bago lumitaw yung tao. Ay, alam ko na kung bakit ayaw kanilang kalaro. Bakit po? Kasi pilosopo ka at saka mahirap nilang masakyan yung mga trip mo. Ikaw talaga, oo. Totoo lang naman po ang sinasabi ko Kaya nga mas gusto ko na lang po na mamasyal kaysa makipaglaro sa ibang bata. Kung ayaw mo makipaglaro, at least man lang sana, huwag naman sa loob ng gubat. Bawal nga dun, di ba? Hindi ba't sinasabi din ng barangay na bawal ang mga bata na magpunta sa mga lugar na yun? Ala, bawal na? Oo, bawal. Matagal na. Pero Ninong, kung bawal naman po pala, bakit hindi na lang po nila putulin lahat ng puno o sirain yung lugar na yun para wala nang mapuntahan ng mga batang katulad ko? Ano? Pambira, Moy. Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi pwede yun. Hindi lahat ng bagay ay basta na lang sinisira dahil lang sa takot tayo. May mga bagay na dapat nating igalang. Lalong-lalo na ang kalikasan. Alam ko naman po yun, Ninong Ray Nagbibiro lang naman po ako sa inyo. O ayan na naman. Yan ang isa sa problema mo. Lahat ginagawa mong biro. Pwede ba? Magseryoso ka naman kahit paminsan-minsan lang. Huwag mo nang hintayin na magalit ako sa'yo, ha? Tandaan mo to. Huwag na huwag ka nang pupunta sa gubat. Hindi yung basta pinapasok ng kung sino-sino. Kapag hindi mo pinakinggan ang babala ko, baka isang araw magsisi ka. Opo, pasensya na po Ninong Hindi na po mauulit. Mabuti kung ganun. Hindi ako nagbibiro. Kung alam mo lang ang mga nangyari nun, siguro hindi mo nagugusto yung lumapit pa kahit sa gilid ng gubat na yun, Moy. Bakit, Ninong? Ano po nangyari noon? Gusto mo ba talagang malaman? Opo. Nako, nakakatakot to. Baka matakot ka. Ako matatakot? Hindi po Matapang po kaya ako. At yan ang kinakatakot ko, Mimoy. Hindi lahat ng matapang ay ligtas. Minsan, yung matitigas ang ulo, sila ang unang napapahamak. Ninong naman ang dami niyo pang paligoy-ligoy O sige na, makinig kang mabuti. Nung araw, marami kasi ang naliligaw at nawawalang tao sa gubat. Bata, matanda, hindi na sila nakakabalik. Bakit hindi na po sila nakakabalik? Kasi may mga nilalang na nakatira roon. Mga nilalang na hindi mo pa kayang harapin. May nagsasabing aswang ang nakatira sa pinakaloob ng gubat. Yung iba naman sinasabing engkanto daw na nang-aakit ng tao para iligaw sa gubat. Talaga? Baka naman gawa-gawa lang na matatanda yung kwento na yun para matakot ang mga bata. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Kasi po, parang imposible naman po talaga Pero sige na nga Ninong, hindi na po ako pupunta doon. Totoo yan ha. Hindi mo na uulitin ha. Promise ha. Opo, promise. Sa ngayon. Aba, ikaw talagang bata ka. Hindi ka ba natatakot maski konti? Hindi po. Napailing na lamang si Nining Ray. Sabay tayo para kumuha ng bulok. Sanay na siya sa katigasan ng ulo ng kanyang pamangkin. Sa kabila ng palabiro at masayahin ng bata, alam niyang puno ito ng kuryosidad at tapang. Mga katangiang maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan kung hindi maaagapan. Lumapit siya sa pinto at tumingin saglit sa labas. Sa di kalayuan ay tanaw niya ang gubat na paulit-ulit niyang ipinagbabawal sa bata. Sa tuwing nakikita niya ang mga puno roon, ay bumabalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noong bata pa siya. Mga pangyayari na di niya mabanggit kay Moymoy dahil nag-aalala siyang baka hindi matakot ang pamangkin, kundi baka lalong gustuhin ito ang katotohanan
sa pangyayaring yun. Samantala si Moymoy naman ay umupo. Nakatingin sa kanyang Tito Ninong. Nakangiti siya, parang walang pakialam sa mga paalala. Lalabas na muna ako, Moymoy ha. Pupunta muna ako sa bukid para tignan yung mga pananim ko dun. May pagkain na nga pala dyan sa kusina. Kumain ka na. Huwag ka magpapagutom ha. Sige po, ingat po kayo, Tito Ninong. Si Ninong Ray ay isang binatang may matipunong pangangatawan. Maitim ang kanyang balat dahil sa kakaararo sa bukid at kilala bilang isa sa mga pinakamalakas na lalaki sa baryo. Siya rin ang tumayong ama at ina sa kanyang pamangkin na si Moymoy. Namatay sa panganganak ang ina ni Moymoy. Samantalang ang ama naman nito na kapatid ni Ninong Ray ay nasawi sa isang aksidente sa bundok. 1 taon na ang nakalipas. Samantala, pinilit naman ni Moymoy na manatili sa bahay nila ng araw na yon. Kumain siya, gumawa ng mga gawaing bahay, naglinis sa bakuran at nag-igib ng tubig. Ngunit ng bandang 3:00 na ng hapon, doon na siya nakaramdam ng inip. Dahil hindi sanay na walang ginagawa, lalo pa at mainit ang panahon, naisip niyang pumunta sa ilog para doon maligo. Sa ilog, may nakita siyang ilang kabataang naliligo din kagaya niya. Hindi niya nilapitan ang mga ito, bagkus ay nagtago siya sa isang malaking tipak ng bato at pinakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Tungkol ito sa talon na makikita sa dulo ng ilog. Malapit ito sa mismong paanan ng bundok. Ayos ah, mukhang maganda nga doon. Hindi ko pa nararating yung talon na yon. Pero ang dami ko nang naririnig na sobrang ganda daw talaga doon. Makapunta nga. Total, maaga pa naman eh. Umahon siya sa ilog at nagsimulang maglakad. Matagal niya nang naririnig ang mga kwento tungkol doon. May mga nagsasabing sagrado ang talon, tahanan ng mga diwata. Ang iba naman naniniwalang nilikha yun upang maging daan ng mga kaluluwa patungo sa kabilang mundo. Ngunit para kay Moymoy, isa lamang itong mahiwagang lugar na gusto niyang tuklasin. Isang lugar na baka sakaling magbigay ng sagot sa lahat ng mga lihim na binabanggit ng kanyang ninong. Halos 1 oras din ang nilakad niya bago unti-unti niyang marinig ang malakas na lagaslas ng tubig sa talon. Pagkaraan pa ng ilang sandali, nakita niya na ang mismong talon. Halos mapanganga siya sa sobrang ganda ng tanawing kanyang nakikita. Ay, grabe! Ang ganda pala talaga dito! Isang mataas na talon ang nasa kanyang harapan. Bumabagsak ang tubig mula sa matataas na bato at nagiging usok at tila nagkakaroon pa ng mumunting baghari sa paligid ng talon. Lumapit siya sa gilid ng lawa. Inubad ang kanyang tsinelas at marahang isinausaw ang paa sa tubig. Ramdam niya ang lamig na dumampi sa kanyang balat. Unti-unti siyang lumusong hanggang sa ang tubig ay umabot na sa kanyang bewang. Habang lumalangoy, napansin niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng tubig, malapit mismo sa bagsakan ng talon. Nagtaka siya kung bakit aninag na aninag niya ito, gayong karaniwang malabo ang tubig sa bahaging yon, lalo na't napakalakas ng buhos na bumabagsak sa tubig. Hindi siya nakatiis. Sumisid siya. Kahit nahihirapan sa malamig at malakas na agos, ay hindi siya tumigil. Nang maabot niya ang ilalim, nakita niya ang isang bato na hugis mata. Kristal na may kulay
na pinaghalong bughaw at ginto. Agad niya itong kinuha at pag-ahon niya sa tubig, hawak na niya ang kumikislap na bato. Mabilis siyang umahon sa pangpang. Hingal na hingal siyang napaupo sa batuhan habang maigpit ang hawak sa kristal. Mainit ito sa kanyang palad. Kinilabutan siya nung una. Parang may malamig na hangin na biglang gumapang sa kanya mula batok pababa sa kanyang gulugod. Ngunit kasabay nito ay naramdaman niyang parang may dumaloy na kakaibang lakas sa kanyang mga ugat. Ang panginginig sa lamig ay napalitan ng init. Biglang luminaw din ang kanyang paningin at ang bawat patak ng tubig mula sa talon ay parabang mabagal na bumabagsak. Maging ang kanyang pandinig ay naging mas malinaw. Naririnig niya ang huni ng mga ibon mula sa malayo at ang ubong ng hangin na parang nasa tabi lang niya. Kasabay nito, may marahang bulong na dumampi sa kanyang tenga. Tila sinasabi ang mga salitang hindi niya maunawaan. Kinilabutan siya. Agad niyang isinilid sa bulsa ang kristal bago siya tuluyang lumakad papalayo. Muli niyang pinagmasdan ang paligid. Sa pagitan ng malalaking puno, may dalawang pulang mata ang nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung tao ba yun o isang nilalang. Nanlamig ang kanyang katawan at bago pa siya lamunin ng takot, mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Pagdating niya sa bahay ay nakita niyang nag-aabang sa may pinto ang kanyang Ninong. Sinalubong siya agad nito at kitang-kita ang pagtataka sa mukha niya. At saan ka na naman galing ha, magaling na bata? Bakit basang-basa ka? Sa ilog po, Ninong. Naligo lang po. Sigurado ka? Bakit parang kinakabahan ka? Saka nabubulol? Nagsisinungaling ka ba? Hindi po. Napagod lang po akong lumangoy. Sige po, Ninong, magbibihis na po ako. Hindi na niya binanggit ang nangyari sa kanyang ninong dahil baka pagalitan siya nito ng sobra kapag nalaman nito ang kanyang ginawa. Pagdating ng gabi, tahimik na pumasok sa kanyang silid si Moymoy. Pagkahiga niya sa banig, dahan-dahan niyang inilabas ang kristal. Hindi siya makapaniwalang nakasumpong siya ng ganung bagay sa ilalim ng talon. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Iniikot sa kanyang palad, pinapatama sa kaunting liwanag na pumapasok mula sa maliit na bintana. Pakiramdam niya ay may sariling buhay ang kristal. Bawat kislap nito ay parabang kinakausap siya. Napangiti siya, ngunit sa likod ng ngiti na yun ay may halong kaba din na nararamdaman. Lalo na nang maalala niya ang dalawang pulang matang nakita niya sa gubat. Totoo kaya yung nakita ko kanina? Hindi kaya yun yung may-ari ng batong ito? Dahan-dahan niyang inilapit ang kristal sa kanyang mukha. Mas malinaw niya na ngayong napapansin ang kakaibang hugis nito. Hindi lang basta kristal, kundi tila mata na may mga ugat na kumikislap sa loob. Bigla siyang kinilabutan. Hala, hindi kaya mata to ng engkanto? Natigilan siya nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Mabilis niyang itinago sa ilalim ng unan ang kristal. Moy! Sino kausap mo dyan? Wala po. Sigurado ka? Narinig kita nagsasalita eh. Baka may kasama ka dyan ha? Wala po, Ninong, promise. Nagdarasal lang po ako. Ganun ba? O sige na, matulog ka na. Huwag ka magpuyat. Opo, Ninong. Sige po, matutulog na po ako. Nang wala na ang ninong niya, ipinikit na niya ang kanyang mga mata at natulog. Ngunit hindi pa
man siya matagal na nakakatulog, ay bigla siyang nanaginip. Isang nilalang ang nagpakita sa kanya. Isang babae, napakaganda. Mahaba ang buhok na kulay ginto ang bawat hibla. Ngunit higit na nakatawag pansin ang isang bagay. Nakapiring ng pulang tela ang isang mata ng diwata. Teka, sino ka? Bata, ako ay isang diwata. Ako ang may-ari ng bagay na kinuha mo sa talon. Hindi isang ordinaryong bato yan. Iyan ay ang aking mata. Ninakaw sa akin ng mga nilalang mula sa kadiliman. At ngayon ay ikaw ang nakasumpong. Nanlaki ang mga mata ni Moymoy sa sinabi ng diwata. Ano po? Mata niyo po? Tsaka diwata po kayo? Teka, hindi ko po maintindihan. Dahan-dahan ay inalis ng diwata ang pulang piring na nakatakip sa kanyang kaliwang mata at tumambad ang kabuang muka ng diwata. Sa kanyang kanang mata ay kulay bugaw ito, ngunit ang kaliwa ay butas, parang isang malalim na kawalan. Nang titigan ito ni Moymoy, pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang malalim na bangin. Huwag kang matakot, bata. Hindi ako isang kaaway. Ako si Luwalhati. Masaya akong natagpuan mo ang aking mata. Po, kaya po ba kayo nagpakita sa akin ay dahil gusto niyo na po itong kunin? Hindi, bata. Hindi pa ngayon ang oras para kunin ko ang aking mata. May kailangan ka pang gawin. May paparating na panganib. May mga nilalang ng dilim na mag-aasik ng kasamaan dito sa inyong baryo. Ang aking mata, magagamit mo yan para ipagtanggol ang lahat laban sa kanila. Teka, bakit po ako? Hindi naman po ako bayani. Bata lang po ako. Palaboy nga po ang tawag nila sa akin eh. Ngunit ikaw ang pinili ng kapalaran. Ikaw ang nakasumpong sa aking mata. Ikaw ang pinili at karapat-dapat na mag-ingat nito. Pero hindi ko po kaya. Ano po ba kasing nilalang yung sinasabi niyo? Mga aswang. Aswang? Kung ganun po eh. Totoo ang mga aswang? Totoo sila. Tulad ko. Tulad namin. Biglang nagsumputan ang iba't ibang klaseng nilalang na noon ay nababasa lang ni Moymoy sa mga kwento at alamat. Mula sa gilid ng diwata ay lumitaw ang isang kapre, matangkad at may hawak na nagbabagang tabako. Namumula ang mga mata nito, ngunit hindi nakakatakot ang kanyang mga titig. Umakyat naman sa tabi niya ang isang diwende, isang maliit na nilalang na may mahabang balbas at nakasuot ng sombrerong kulay luntian. Nakangiti ito sa kanya. Sumunod na lumitaw ay ang tikbalang na dumungaw mula sa bukas na bintana. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Napalunok si Moymoy at halos hindi makapaniwala. Kapre? Diwende? Tikbalang? Lahat sila? Totoo? Tama ka, bata. Totoo silang lahat. At alam mo bang, matagal ka rin nilang sinusubaybayan? Kilala ka nila at palagi ka nilang iniingatan kapag nagpupunta ka sa loob ng gubat. Natutuwa sila sa iyo, Moymoy. Ala, ganun po ba? Hindi ko po alam na may nakabantay sa akin. Palagi, Moymoy. Ngunit, mahal na diwata, hindi ko po kaya makipaglaban sa mga aswang eh. Ibinabalik ko na po sa inyo ang inyong mga mata. Uulitin ko sa iyo. Hindi pa oras, Moymoy. Kailangan mong hawakan at gamitin yan para iligtas ang inyong baryo laban sa mga aswang.
Pero, paano po ako lalaban? Hindi naman po ako malakas eh. Hindi mo kailangan maging malakas, Moy. Ang kapangyarihan ng mata ay sapat na. Ang kailangan mo lang ay maging buo ang loob mo. Kailangan mong tanggapin ang responsibilidad kahit nakakatakot at kahit mahirap. Napabalikwas si Moymoy mula sa higaan. Pawis na pawis at hingal na hingal. Agad niyang sinilip ang ilalim ng unan. Nandoon pa rin ang kristal. Tinignan niya ang kabuuan ng kanyang kwarto. Wala na ang diwata. Wala na ang ibang nilalang na kasama nito. Ang naiwan, ang bukas na bintana na alam niyang nakasarado bago siya mahiga at matulog. Ala, anong gagawin ko? Ano ba kasi itong napasok ko? Lagot na. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Sinilip niya ang labas, pero tahimik ang bakuran. May mga nakita siyang mga alitaptap na pinapalibutan ang isang puno. Walang tao, walang kakaibang nilalang, ngunit hindi maalis kay Moymoy ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Mabilis niyang isinara ang bintana at isinuksok ang kahoy na pangsara. Bumalik siya sa higaan, ngunit hindi siya mapalagay. Kinuha niya muli ang kristal at pinagmasdan. Kumikinang ito kahit walang ilaw. Ikaw ang mata ng diwata. Pero bakit ka sa akin sumama? Bakit ako ang napili mo? Nang wala siyang nakuwang sagot, ay muli niyang ibinalik ito sa ilalim ng kanyang unan. Sana pagising ko bukas, wala na to. Sana, panaginip lang talaga ang lahat. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Moymoy. Hindi siya gaanong nakatulog dahil paulit-ulit na bumalik sa kanyang isip ang kanyang panaginip tungkol sa diwata at sa mga nilalang na nakita niya. Habang kumakain sila ng sinangag at pritong isda, napansin ni Ninong Ray na tahimik ang kanyang pamangkin. Hoy Moymoy, bakit ang tahimik mo ha? Kanina ka pa hindi nagsasalita. May masakit ba sa'yo? Wala po, Ninong. Hindi lang po ako nakatulog ng maayos kagabi. Ano? Bakit naman? Hindi ko po alam eh. Siguro po may insomniac ako. Anong insomniac? Baka insomnia, yung hindi makatulog. Ikaw talaga oo. Ay, yun nga po. Ay nako, sige na kumain ka na. Pasensya ka na ah. Hindi lang ako sanay na ganyan ka eh. Tumango si Moymoy, pero sa isip niya, ayaw niya munang ibahagi ang tungkol sa kristal. Baka pagalitan siya ulit o kaya naman ay baka kunin ito sa kanya at itapon. Pagkatapos kumain ay lumabas siya ng bahay para bumili ng sabon sa tindahan at sigarilyo ng kanyang ninong. Narinig niyo na ba? May nawawalang kambing si Mang Celso kagabi. Kawawa nga eh. Iyak lang iyak kagabi. Oo, at hindi lang yun. Nawala rin ang mga manok ni na Aling Marta. Hinahanap nga nila eh. Mukhang nauuso na naman ang nakawan dito sa baryo natin ah. Kailangan may gawin na ang barangay dito. Kaya nga eh. Kailangan siguro na magbabantay at maglagay ng karpyo para naman kabahan yung mga lintik na magdanakaw na yan. Pero teka lang, sigurado ba tayong tao talaga ang nagnakaw sa mga hayop kagabi? Bakit Ismael? Sa palagay mo ba ay ano? Isipin mo ha, isang kambing at maraming manok. Mananakaw ba talaga yun ng ganong kadali lang? Lalo na yung mga manok, hindi ba't ang iingay nun? Ewan ko. Ano ba ang pinupunto mo? Hindi kaya hayop o aswang ang kumuha sa mga ito? Ay naku naman Ismael, tigilan mo na nga yan. Huwag mong takutin ang sarili mo, aswang-aswang. Manahimik ka.
Paanong hindi ka matatakot? Eh di ba, sabi din na wala man lang naiwang baka sa mga magnanakaw, ni walang ingay na narinig, walang kumahul na aso. Aba, ano yun? Huwag kang magsalita ng mga ganyan. Nakakatakot yan, Ismael. Baka magdulot yan ng gulo sa baryo natin. Alam mo naman ang mga tao dito. Madali silang maniwala sa mga sabi-sabi. Hayaan na natin ang barangay na magresolba nito. Sabagay. Pero paano kung totoong hinala ko? Lagot tayo. Hindi tayo makakalaban sa mga ganon. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawang matanda, tahimik na nakikinig si Moymoy. Ilang sandali pa ay namalayan ng dalawa ang paglapit ng kapitan ng baryo. May dala itong baston at nakasuot ng sombrero. Pinakinggan nito ang usapan ni Mang Lando at Mang Ismael. At pagkatapos ay bigla siyang sumingit sa usapan. Sinabi niya sa dalawa na gagawa siya ng aksyon para maresolba ang problemang nakawan. Sinabi niyang magpapatawag siya agad ng pulong sa barangay. Plano niyang magtalaga ng mga magbabantay upang hindi na maulit ang insidente. Para sa kapitan, ordinaryong nakawan lang ito at walang kinalaman sa sabi-sabing aswang. Samantala, si Moymoy ay tahimik na umalis nang makuha ang kanyang pinamili at bumalik na ng bahay. Totoo kaya yung sinabi ni Mang Ismael? Hindi kaya may kinalaman ito sa sinabi ng diwata sa aking panaginip? Lagot na. Ano nang mangyayari sa baryo? Pilisan ko na nga. Kailangan itong malaman ni Ninong. Pagdating ni Moymoy sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng katahimikan. Sa loob ay nadatnan niya si Ninong Ray na nakaupo sa kanilang lumang sofa. Nakayuko ito at tila ba may malalim na iniisip. Nang makita siya, dahan-dahang tumingin ang kanyang ninong. Matalim at seryoso ang kanyang mga mata. Natigilan ang bata nang mapansin kung ano ang hawak ng kanyang ninong. Sa mismong palad nito, nandoon ang kristal na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Nanlamig si Moymoy. Moymoy, saan mo nakuha to? Hindi makasagot kagad ang bata. Alam niya kasi na sa oras na yun ay mabubuking na siya ng ninong niya na siya ay nagsinungaling. Naghihintay ng sagot ang kanyang ninong. Ano po kasi, nakita ko po yan sa ilog nung naligo ko. Nagandahan po ako kaya kinuha ko po. Magsabi ka sa akin ng totoo, Moymoy. Alam ko ang tungkol sa bagay na to. Po? Isang tanong pa, Moymoy. Saan mo nakuha ang mata ng diwata? Ninong, doon po sa may talon po. Halata ang pagkadismaya sa muka ng lalaki nang umamin na si Moymoy. Napagtanto nitong matigas pa rin talaga ang ulo nito at patuloy pa rin sa kanyang paggala maski palagi niya itong sinasabihan. Kasabay ng kanyang pag-amin ay ang sunod-sunod na pagbuntong hininga ni Ninong Ray. Kita ni Moymoy ang biglang pagbagsak ng balikat ng kanyang tito Ninong, pati ang pagkadismaya sa mukha nito. Mariin ang pagkakakuyom ng kamao nito. Halatang pinipigilan ang sariling inis at galit. Napagtanto nitong lumabag na naman ang bata sa piling nito. Paulit-ulit na pinagsasabihan na huwag gumala sa gubat, ngunit hindi ito nakikinig. Muli, napailing ang lalaki. Matigas talaga ang ulo mo, no? Ilang beses na kitang sinabihan na huwag ka nang lumapit sa gubat. Huwag kang lumayo dito sa baryo. Hindi mo alam ang panganib na nandoon. Napanganga si Moymoy. Gusto niyang mga tuwiran, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang galit na ang kanyang ninong at hindi yun ang tamang oras
para siya ay mamiloso po. Bakit mo to kinuha? Hindi mo alam kung anong sumpa ang kaakibat niyan. Hindi ko naman po basta kinuha yan eh. Ang sabi po sa akin ng diwata, ako daw po ang pinili. Ako daw po may karapatang mag-ingat ng bagay na to. Lalo na't may paparating daw pong panganib. Ano? Diwata? Anong sinasabi mo? Yung diwata po na nagmamay-ari po ng mata. Kinausap niya po ako sa aking panaginip. Mukha naman pong hindi siya masama para bigyan niya po ako ng sumpa dahil po sa bagay na to. Hindi. Mabuti pa samahan mo ko. Ibabalik natin to dun sa may talon. Ninong, sabi po ng diwata hindi daw po pwede kasi may mga darating na aswang. Kung ibabalik natin to sa ilog, paano tayo lalaban sa mga aswang na yun? Hindi mo naiintindihan eh. Ang mata ng diwata, kapag hawak mo yan, para ka na rin nagbukas ng pinto para makita ang lahat ng nilalang, mapaliwanag man o dilim. At kapag nalaman ng mga nilalang ng kadiliman na ikaw ang may dala niyan, hindi ka nila titigilan. Susundan ka nila saan ka man magtago. At hindi lang ikaw ang mga nganib, pati na ang buong baryo. Kaya dapat nating isauli yan bago mahuli ang lahat. Umayo ang lalaki. Hawak pa rin ang kristal. Naglalakad siya papunta sa pintuan. Ngunit bago pa man makalabas, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ninong. Pinilit na bawiin ang kristal. Hindi Ninong, hindi ko po pwedeng ibalik yan. Baka ito lang po ang tanging paraan para mailigtas natin ang lahat. Kung wala po tayo nito, paano po natin lalabanan ng mga aswang? Hindi mo tungkulin na lumaban, Moymoy. Bata ka pa. Hindi mo dapat pasan ng ganito kabigat na responsibilidad. Pero Ninong, kung hindi po ako, sino po? Paano kung walang ibang magtatanggol? Hindi ba mas lalo tayo mapapahamak kung wala itong kristal sa atin? O sige, kung ayaw mong ibalik yan, sige, huwag nating ibalik. Pero kaya mo ba talaga? Paano kung maraming aswang ang biglang sumugod dito sa bahay? Kaya mo ba silang labanan? Kaya mo ba silang harapin ng mag-isa? Natahimik si Moymoy sa sinabi ng kanyang tito Ninong. Wala siyang maisagot. Alam niyang tama ang ninong niya. Wala siyang sapat na lakas para lumaban. Hinawakan ni Ninong Ray ang balikat ng kanyang pamangkin. Yumuko siya para tumapat ang kanyang muka sa mata ni Moymoy. Alam mo ba kung ano ang mga itsura nila, ha Moymoy? Alam mo ba? Opo, nabasa ko na po sila sa comics at napanood ko po sa TV. Nakita mo na pala eh. Isipin mo kung makakakita ka ng ganun. Kaya mo ba? Ganun ka na ba talaga katapang para harapin ang mga kampo ng kadiliman? Nanlaki ang mga mata ni Moymoy dahil sa matinding kaba. Nagpatuloy ang kanyang ninong. Mababa ang tinig. Pero alam mo bang hindi naman sila katulad ng nasa kwento? Hindi sila basta may pakpak lang o matutulis ang mga ngipin. Yung mga yun, kapag nakita ka, wala silang ibang iisipin kundi ang kainin ka, ang patayin ka. Hahatiin ka nila at lalamunin ang laman mo. Hindi ka nila titigilan hanggat humihinga ka pa. Napakagat ng labi ang batang si Moymoy. Ramdam na ramdam niya ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Napakabata mo pa, Moymoy. Huwag mong isipin na kaya mong ipagtanggol ang buong baryo nang dahil lang sa isang kristal na mata. Hindi mo alam, Moymoy. Hindi mo pa naranasan kung paano umatake ang isang aswang. Isa lang, Moymoy. Isa lang. Kaya kanyang pahinain at gutay-gutayin. E paano kung 5? Paano kung 10? Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Si Ninong Ray nakatitig lang sa kanyang pamangkin at si Moymoy naman ay nanatiling nakayuko. Iniisip ang lahat ng mga sinabi ng kanyang ninong. Maya-maya pa ay tumingin ito ng diretso at matapang na sumagot. Ninong, natatakot po ako. Pero paano po kung ako lang talaga may kakayahan dahil sa kristal na to? Paano po kung ito ang paraan
para hindi sila makapaminsala sa iba. Ninong, paano kung nagsisimula na sila? Ito ba talaga ang tamang panahon para isoli ang kristal? Ano ba't sinasabi mo, Moymoy? Paano mo nasasabi na nagsisimula na sila? Kasi po, Ninong, dun po sa may tindahan narinig ko po sila. Sabi nila, may mga alagang hayop daw po sila na nawawala. Mga kambing at manok. Tapos, wala naman silang nakitang mga bakas. Eh baka naman magnanakaw lang ang dumali nun. Sabi po ni Mang Ismael, baka raw po isang aswang. Tapos naniwala ka naman. Opo, kasi posible naman po talaga eh. Binalaan ako ng diwata na may paparating na panganib. Tapos may mga ganitong insidente sa baryo natin. Maniniwala ho talaga ako. Sandaling napatitig si Ninong Ray. At ilang sandali pa, hinawakan nito ang palad ni Moymoy. At ipinalahad, itinapat niya ang kristal sa palad ng kanyang pamangkin. Ayoko man, pero sige. Mukhang wala na rin akong magagawa. Sa'yo talaga siguro to nakalaan. Pero sana mag-iingat ka ha, Moymoy. At sana, huwag mong gagamitin ito sa sariling kapakinabangan. Isa lang ang layunin nito. Protektahan ng baryo laban sa kasamaan. Dahan-dahan itong tinanggap ni Moymoy. Paglapat ng kristal sa kanyang mga kamay, muli niyang naramdaman ang kakaibang init na nagmumula dito. Humigpit ang hawak niya dito. Payag na po kayong gamitin ko to, Ninong. Oo, Moymoy. Pero hindi ibig sabihin yan ay pinapayagan na kitang makipaglaban kahit kanino. Tutulungan kita. Tulad ng sabi ko kanina, hindi mo obligasyon na ipagtanggol ang baryo. Lahat tayo ay merong obligasyon. Ang laban ay hindi lang para sa'yo. Ito ay laban ng lahat. Tahimik na nakinig si Moymoy habang hawak ang kristal. Maya-maya pa ay tumayo si Ninong Ray. Isinuot nito ang kanyang sombrero at kinuha ang gamit na pangbukid na nakasandal sa gilid ng pintuan. Bago umalis, ay tumingin pa ito kay Moymoy. Dito ka lang sa bahay ah. Huwag ka nang gumala kung saan-saan. Opo, Ninong. Umalis na ang lalaki. Naiwang mag-isa si Moymoy. Mabilis na lumipas ang maghapon. Sa unang pagkakataon ay hindi lumabas si Moymoy. Nanatili siya sa loob ng bahay. Nakatanaw lamang sa maliit na bintana habang pinagmamasdan ang mga tao sa baryo na abala sa kanilang gawain. Ang mga batang kaedad niya ay naglalaro sa kalsada. Tumatakbo, nagtatawanan. Walang tumatawag sa kanya para maglaro. Ay, ano ba naman yan? Nakakainip. Pero okay lang. Ilang sandali ang nakalipas. Napansin niyang may ilang kalalakihang nakauniporme ng pangtanod na naglalakad sa kalsada. Bitbit nila ang mga pamalo at may ilan ding may mga dalang flashlight. Seryoso ang kanilang mga muka habang tinataak ang daan papunta sa labas. Maya-maya pa, nakita niyang dumating na ang kanyang Ninong Ray na may dalang mga inaning gulay. Nang mailapag ito sa lamesa na nasa bakuran, dumating si Mang Lando na siyang kapitbahay nila. Ray, mabuti naman at nandito ka na. May meeting daw sa plaza. Meeting? Tungkol saan? Eh di dun sa mga nawawalang hayop kagabi. Alam mo, hindi lang pala yung mga kambing at manok ang nawala eh. Pati yung baboy ni Aling Cora nawala din. Sayang, malapit na daw mga anak yun. Kaya nagpatawag ng meeting si Kap para daw pag-usapan natin ang seguridad sa baryo. Kasi baka merong gumagalang magnanakaw dito sa baryo natin. Tumango-tango si Ray. Sabay sinipat ang mga tanod na patuloy pang naglalakad papunta sa direksyon ng plaza. Ganun ba? O sige, magbibihis lang ako, Mang Lando. Tapos susunod na rin ako doon. O sige, Ray. Kailangan din kasi talaga nating marinig kung ano ang plano ng barangay. Aba, hindi biro ang nakawan na yon.
Hindi pwedeng naglalaho na lang ng basta ang mga alaga ng mga taga-baryo na parang bula. Sige ho, mag-aanda lang po ko. Pagpasok ni Ninong Ray sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Moymoy. Ninong, pwede po ba ako sumama? Wag na, dito ka na lang. Pero maghapon na po ako nakatunga dito sa bahay. Sige na po, payagan niyo na po ako. Makikinig lang naman po ako eh. Promise, hindi po ako manggugulo. Ay nako, sige na nga, sumama ka na. Gagayak lang ako. Nang matapos magbihis, sumama na si Moymoy papunta sa plaza. Pagdating nila doon, ay nakita nilang halos puno na ng mga taga-baryo ang maliit na bulwagan. Karamihan sa kanila ay nakatayo lang, habang ang iba naman ay nakaupo sa mga monoblock. Maingay ang mga tao, kanya-kanya ng mga komento. Iba-iba ang pinag-uusapan. Maya-maya pa ay dumating na ang kapitan at nagsimulang magsalita sa harap ng kanyang mga kababaryo. Sinimulan niya ang usapin tungkol sa nakawan, kung sino ang mga naging biktima at kung ano ang posibleng solusyon sa problema nilang yon. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay halatang nag-aalala, habang ang iba naman ay galit at desperado. Kailangan mahuli ang magdanakaw na yan, kung sino man siya. Hindi natin pwedeng palampasin ito. At kung mahuli man natin yan, kailangan putulin ang kanyang mga kamay. Walang hiya siya. Hindi marunong lumaban ng patas. Ang gusto nanlalamang ng kapwa. Huwag naman ganyan, Lando. Hindi naman makatarungan yung puputulin natin ang kamay niya. Labag sa batas yun. Baka mas lalong lumala ang gulo. Hindi tayo hayop para gawin ng ganon. Ang kailangan natin ay hulihin siya at ipaubaya sa mga pulis. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na pumayag sa sinabi ni Mang Ismael. Ngunit meron ding mga sumang-ayon kay Mang Lando. Nagsimula na namang umubo ang ingay sa bulwagan. Kanya-kanya sila ng opinyon. May isang tatay na nagsalita mula sa dulo ng bulwagan at sumang-ayon kay Mang Lando. Ayon sa kanya, kung hindi sila magpaparusa ng masakit, hindi matatakot ang mga magnanakaw at uulit-ulitin lang ang kanilang gawain. Pero agad itong tinutulan ng isa pang matanda na nagsabing hindi dapat dumaan sa dahas ang baryo. Habang patuloy ang pagtatalo, nanatili lang sa gilid si Moymoy, nakikinig at nakatitig sa mga nagsasalita. Nararamdaman niyang tumitindi ang tensyon sa bulwagan. Ang ilan ay galit, ang iba naman ay takot, at meron ding ayaw na makisali. Sa bandang unahan, muling nagsalita ang kapitan upang pakalmahin ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang layunin ng pulong ay hindi para mag-away-away sila, kundi para magtulungan at magkaisa. Binigyang diin niyang kailangan nilang magbantay at magtulungan upang maiwasan ang susunod pang pagkawala ng mga alaga. Unti-unting natahimik ang mga tao, bagamat halata pa rin ang pagkadismaya at pagkabalisa sa kanilang mga muka. Si Moymoy, habang nakikinig, ay mas lalong nakaramdam ng kaba. Sa kanyang isip, naalala niya ang babala ng diwata. Ang pagkawala ng mga hayop ay baka hindi lang gawa ng magnanakaw, kundi ng mas malalang nilalang. Nagpatuloy ang kapitan sa pagpapaliwanag ng mga plano. Iminungkahi niyang magtulungan ang bawat pamilya, mag-ambag ng ilaw o kahit simpleng tansan na may pisi para magsilbing alarm kapag may gumagalaw sa bakuran. Sa tabi, may ilan na pumayag at nagbigay ng kanilang suwestyon. May iba namang hindi kumbinsido at nagkibit balikat lang, tila wala ring tiwala na may mangyayari. Oh, bakit ganyan ang mga reaksyon nyo? Ano, wala kayong pakialam sa nangyayari sa baryo?
O sige, paano kung kayo manakawan? Tapos kami ang magkibit balikat at hayaan lang kayo. Aba, nasa iisang baryo lang tayo. Dapat magtulungan tayo sa problema na to. Tama si Mang Lando. Kung hindi natin ito aayusin, baka pati mga bahay na natin pasukin. Kaya nga, lahat tayo magtulungan. Huwag nating iasan lahat ng trabaho sa mga tanod at sa barangay. Tama si Mang Ismael. Kaya makinig kayo kay Kapitan. Kung gusto nating masolusyonan kaagad to, kailangan nating magtulungan. Hindi pwedeng isa o dalawa lang ang magbabantay. Konti lang ang tanod at hindi nila kayang bantayan ng buong baryo. Kaya dapat, Kap, lahat ng mga lalaki magbantay. Magkaroon tayo ng schedule, palitan sa pagbabantay sa gabi. May ilang napailing at hindi sang-ayon sa sinabi ni Ray. Karamihan sa kanila ay sinabing may mga anak sila na kailangan bantayan, lalo na sa gabi. Ang iba naman ay may trabaho tuwing umaga, kaya hindi pwedeng magpuyat. Kanya-kanya na ng dahilan ang mga ayaw makiisa. Pwede naman pong hatiin eh. Bawat kanto po ng baryo may tig-dalawa lang. Hindi naman din kailangan lahat magdamag. Pwede naman pong palit-palitan kada oras para hindi po mabigat. Napatingin ang mga tao sa kanya. Tahimik sandali. Tila nagulat ang lahat na sumali sa usapan ang isang bata. Pero napatango si Kapitan. Napangiti si Mang Lando. Alam nilang may punto ang bata. Kita niyo na, mabuti pa ang bata marunong mag-isip. Nagpatuloy ang diskusyon hanggang sa huli ay nagbotohan kung sang-ayon ba ang mas nakakarami sa plano. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga lalaki bilang tanda ng kanilang pagpayag. Ang mga kababaihan naman ay nagsabing handa silang maghanda ng kape o pagkain para sa mga nakatoka. Sa huli, nagkasundo ang lahat na magsisimula ang pagbabantay sa bawat kanto ng baryo. May nakatalagang grupo bawat gabi kasama ng tanod para masiguro ang kaligtasan ng buong baryo. Tahimik nang umiti si Moymoy. Kahit bata pa siya, nakadama siya ng tuwa dahil sa simpleng suwestyon niya, nakatulong siya sa kanilang komunidad. Pagkatapos ng pulong ay nagsiuwian na ang mga tao. Kasama sa unang batch ng mga magbabantay ang kanyang ninong Ray. Pagka-uwi nila ni Moymoy ay agad na naghanda siya. Kumuha siya ng flashlight at isang maliit na bag na may lamang tubig at ilang biskwit. Nang sumapit na ang gabi ay kinausap niya muna at binilinan ang pamangkin. Dito ka lang sa bahay ha. Isarado mo mabuti ang mga pinto at bintana. Huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Huwag ka rin mabubukas ng pinto kahit na ang kumakatok ay kilala mo pa. Tandaan mo yan, Moymoy ha. Opo, Ninong. Nang umalis na si Ninong Ray, agad na isinara ni Moymoy ang pintuan at agad niya tong tinalian. Tinigurado niyang walang kahit na ano na nakabukas. Pagkatapos, saka siya pumasok sa kanyang silid. Inilagay niya sa ilalim ng kanyang unan ang kristal at saka nahiga. Samantala, sa labas naman ay seryosong nakaupo ang dalawa, si Mang Lando at Ninong Ray. Nasa kanto sila, malapit sa isang puno ng akasya. Madilim ang paligid, tanging ilaw lang ng malamlam na poste ang nagbibigay ng liwanag sa kanilang pwesto. Hanggang sa nagbukas ng usapan si Mang Lando. Paano kapag tayo nakahuli sa magnanakaw? Anong gagawin natin? Alam mo, para sa akin, dapat turuan talaga siya ng leksyon eh. Hindi pwedeng palampasin ang pamimerwisyo niya. Kung ako lang ang masusunod, bubugbugin natin yun para matakot. Tama-tama. Maganda at ikaw ang nakapartner ko. Alam ko naman ang reputasyon mo dito sa baryo. Ngayon mo patunayan ang sinasabi nilang ikaw ang pinakamalakas dito sa baryo. Mang Lando naman, sino po ba nagsabi sa inyo niyan na ako ang pinakamalakas? Hindi naman totoo yun eh.
Sabi-sabi lang yun. Saka maski ako ang pinakamalakas, hindi ko gagawin ang sinasabi nyo. Naniniwala ako na hindi dapat daanin sa dasto. Kung magnanakaw man siya, dapat sundin natin ang proseso. Hindi natin trabaho ang manakit. Sus! Duwag ka naman pala eh. Hindi ako duwag man, Lando. Para sa akin kasi, mahalaga na pairalin ang tama. Kapag nagkamali tayo ng desisyon, tayo ang mananagot. Hindi na nagsalita pa si Mang Lando. Nanahimik silang dalawa at nagpatuloy sa pagbabantay. Paminsan-minsan ay dumadaan sa harap nila ang mga rumurundang tanod. Samantala, sa bahay ay nakatulog na si Muymoy. Mahimbing na ito, ngunit maya-maya pa ay bigla siyang nagising nang makarinig ng kakaibang yabag mula sa bakuran. Dahan-dahan siyang bumangon at pinakiramdaman ang paligid. Malinaw sa kanya na hindi yun ordinaryong mga yabag at hindi din galing sa tao. Ano kaya yun? Maya-maya ay napagtanto niyang ang tunog ay kawig ng yabag ng kabayo. Mas lalo siyang kinabahan nang maramdaman niyang tila nasa mismong harap ng kanyang bintana ang nilalang. Kinuha niya ang kristal at mahigpit niya itong hinawakan. Lumapit siya sa bintana, ngunit biglang natigilan nang makita ang paggalaw ng bintana. Napaatras siya at sisigaw na sana, pero natigilan siya nang makita kung sino ang naroon. Isang tikbalang, sinabi nito sa kanya na ipinatatawag siya ng diwata sa talon. Ngayon na? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Magagalit kasi ang ninong ko kapag nalaman niyang sinuway ko na naman siya eh. Umiling ang tikbalang at sinabing wala na silang ibang oras. Kailangan nilang pumunta sa talon dahil yun ang utos ng diwata. Sa bandang huli, napapayag siya. Umakyat siya sa likod ng tikbalang at mahigpit na kumapit. Tahimik silang umalis ng bakuran at naglakad ang tikbalang sa kalsada. Halos yumuko siya nang makita si Mang Lando at ang kanyang ninong Ray. Sandali lang, huwag tayo dyan dumaan. Makikita ako ng ninong ko eh. Malalagot ako doon. Ngunit nagpatuloy lamang ang tikbalang at parang hindi siya narinig. Pero nang dumaan na sila mismo sa harap ng dalawa, ay parang wala silang nakita, ni hindi nila naramdaman ang kanilang presensya. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang talon. Lalong namangha si Muymoy. Ibang-iba ang anyo nito sa gabi. Ang mga puno sa paligid ay nagliliwanag dahil sa napakaraming alitaptap na umaaligid. At sa likod ng mga punong ito, doon lumitaw ang diwata. Oras na para magsanay ka. Malapit na ang laban. Ang mga aswang ay naririto na at nagsimula lang magasik ng lagim. Kailangan mo matutunan kung paano palakasin at gamitin ang kapangyarihan ng aking mata. Nandito na po ang mga aswang. Kung ganun, sila nga po ang dahilan ng mga pagkawala ng hayop dito sa lugar namin. Tama ka. Sila nga ang may gawa nun. Totoo po ba ang sinasabi niyo? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kasi po... Nang hindi makasagot si Muymoy, ay biglang tila nahulog siya sa isang napakalalim na butas. Naramdaman niya ang biglaang paghila sa kanyang katawan pababa. Umikot ang kanyang paningin. Halos mahilo siya sa bilis ng pagbabago ng paligid. Hanggang sa isang kisap mata lang, nag-iba ang lahat. Nasa loob na sila ng madilim na gubat. Agad niyang naamoy ang mabahong amoy na parabang amoy ng nabubulok na karne. Mula sa hindi kalayuan ay narinig niya ang malinaw at kakaibang tunog ng paglasab at malalim na pag-ungol. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ng ingay at nanlaki ang kanyang mga mata.
sa kanyang nasaksihan. Diyos ko po, mga aswang, ang dami nila. Tama ka. Yan ang mga aswang na nagasik ng gulo at katatakutan sa baryo nyo. Natakot si Moymoy, lalo na nang mapagmasdan niyang mabuti ang mga ito. May ilan na mahahaba ang dila na parabang ahas at ipinapasok nila sa bangkay ng mga manok. Meron ding baka at baboy. Ang iba naman ay may mga pakpak na malalaki at kulubot, nakasampay sa mga sanga at nanginginain ng pinilas na laman ng kanilang biktima. Ang ilan ay baluktot ang katawan, mahaba ang kamay na may matutulis na kuko, mapupula ang kanilang mga mata. Sa gitna ng mga ito ay may isang dambuhalang aswang na halos kasing laki ng kalabaw. Nilalantakan nito ang isang malaking baka. Nilalapa nito ang laman, dinudurog ang mga buto at nilulunok na parang wala lang. Napaatras si Moymoy at halata sa kanya ang bagyang panginginig dahil sa nerbiyos at takot. Huwag nang matakot. Hindi nila tayo nakikita at narinig. May kakayahan akong maglaho sa kanilang paningin. Kaya't para sa kanila, wala tayo rito. Talaga po? Siguro kaya hindi ako nakita nila Ninong kanina kasi may kapangyarihan din taga-bulag ang tikbalang. Oo naman. Meron din siya. At ikaw, kaya mo din. Ngayong nasa iyong aking kristal na mata, lahat ng kapangyarihan meron ako ay magiging kapangyarihan mo din. Kaya mong gawin ito. Kaya mong maglaho sa paningin ng sinuman. Wow! Ang galing nun kung sakali! Kaya nga dapat mong matutunan kung paano gamitin ng tama ang kristal. Napakurap si Moymoy. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Nilingon niya ang mga halimaw na patuloy sa kanilang paglamon at muling bumaling sa diwata. Sige po, turuan niyo po ako kung paano gamitin ng tama ito. Mabuti naman. Pero itong tatandaan mo, ang laban na iyong kakaharapin ay hindi isang laro. Ang bawat pagkakamali mo, maaari mong ikapahamak at ng inyong baryo. Tahimik na tumango ang bata. Muli, kumpas ang diwata at sa isang iglap, muling naramdaman ng bata ang biglang tila pagbulusok pa ibaba. Nahilo siya at sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Naroon na sila ulit sa tabi ng talon. Nakita niyang naroon ang mga kasama nilang tikbalang at kapre. Ngayong handa ka na, bata. Simulan niyo na ang pagsasanay. Lumapit ang tikbalang at ang kapre. Sila ang nakatakdang magsanay kay Moymoy. Ngunit bago sila magsimula, may inabot sa kanya ang tikbalang. Isa itong kwintas na yari sa baging. May maliit itong sisidlan sa gitna. Sige, kunin mo ang kwintas na ibinigay niya. Ilagay mo dyan ang kristal. Sige po. Dahan-dahan itong ginawa ni Moymoy. At sa sandaling lumapat ang kristal sa sisidlan, agad itong nagningning ng matindi. Ang liwanag nito ay halos bumalot sa kanyang katawan. Sa harap niya, may hugis na unti-unting nabuo at nang mawala ang liwanag, isang sibat ang naiwan. Kumikinang ito na kulay ginto. Halos kasing taas niya ito at sa dulo ay may matulis na talim. Nanlaki ang mga mata ng bata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay. Sa sandaling mahawakan niya ang sibat, muli itong nagliwanag at nagbigay ng banayad na kuryente sa kanyang katawan. Tanda na tinatanggap siya ng kapangyarihan ito. Akin po ba ito? Oo, yan ang sandata na ibinigay sa iyo ng kapangyarihan ng aking mata. Isa itong tanda na buong buo ka ng tinatanggap ng kristal.
Kayo na ngayon ay iisa. At ang armas na yan, hindi basta ordinaryong sibat. Kayang pumukusa niyan ng sangkaterbang aswang. Paano po ito gamitin? Kaya ka narito, Moy-Moy. Malalaman mo kung paano yan gamitin sa tulong nila. Sila ang gagabay sa'yo. Ganun po ba? Sige po, umpisa na po natin. Mabuti. Sige, simulan niyo na ang pagsasanay. Mula sa likuran ng diwata ay lumapit na ang kapre. Hawak ang isang malaking kahoy. Tumayo ito sa tabi ni Moy-Moy at tumingin sa kanya. Samantalang ang tikbalang ay dumistansya muna at tumayo sa di kalayuan. Itinuro sa kanya ng kapre kung paano hawakan ang sibat, kung saan dapat ipwesto ang kamay at kung paano ito igalaw upang maging balanse. Habang hawak ni Moy-Moy ang sibat, dahan-dahan niyang sinunod ang bawat utos ng kapre. Mabigat ito sa una, ngunit habang tumatagal ay tila gumagaan, para bang kusa itong umaayon sa kanyang katawan. Tinapik siya ng kapre sa balikat at ngumiti. Salamat po, Mamang Kapre. Ang galing niyo po palang magturo. Nang matapos ang pagsasanay nilang dalawa, ay lumapit naman ang tikbalang sa kanya. Susubukan naman niya ang lakas at pokus ni Moy-Moy. Tinuruan siya kung paano bumato. Napakagat ng labi si Moy-Moy sa kaba. Tinignan niya ang isang malaking puno sa unahan. Mahigpit na hinawakan ng sibat at buong lakas na inihagis. Lumipad ito ng mabilis papunta sa puno at malakas na bumaon sa katawan nito. Inutusan siya ng tikbalang na tawagin ng kanyang sibat. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng tikbalang. Dahil nang humakbang siya para kunin ito, ay hinarang siya nito. Ang ibig sabihin ng tikbalang ay kunin mo ito sa pamamagitan ng iyong isip. Subukan mong kausapin ng iyong sibat. Utusan mo itong bumalik sa iyo. Yan ay hindi na lang basta bakal o ginto. Ito'y kabahagi na ng iyong katawan. Narinig noon ay pumikit ang bata at sa isip niya ay hiniling niyang bumalik ang sibat. Ilang saglit pa, bigla itong kumislap at naglaho sa puno. Sabay biglang lumitaw muli sa kanyang kamay. Namilog ang mata ni Moy-Moy. Totoo nga. Hala, grabe. Ang galing. Natawa ang kapre at tumango ang tikbalang. Mabuti, Moy-Moy. Madali mong natututunan ang mga bagay na dapat mong matutunan. Alam mo na ngayon kung ano ang iyong kapangyarihan. Basta maging matapang ka lang, maging matalino at patatagin mo ang iyong puso para manalo ka sa anumang laban na kakaharapin mo. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Salamat po, mahal na diwatang luwalhati. Utang ko po ang lahat ng ito sa inyo. Asahan po ninyo na hindi nagkamali ang kristal sa akin. Gagawin ko po ang lahat para ipagtanggol po ang aming baryo laban sa mga aswang. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, binasbasan siya ng diwata at sa pagkakataong yun, naramdaman ni Moy-Moy na tila nagbago ang kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay isa na siyang mandirigma na may tapang at lakas. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan na siyang umuwi ng diwata. Nagpaalam na siya sa kanyang mga kasama. Inihatid siya ng tikbalang hanggang sa bukana ng gubat. At mula doon ay hindi na ito lumabas ng gubat, lalo na at malapit nang sumikat ang araw. Sinabi nitong hindi na siya nito maaaring samahan hanggang sa kanilang bahay. Kaya't naglakad na lang siyang mag-isa, dala-dala ang kanyang sibat na pinagkaloob sa kanya ng mata ng diwata. Habang naglalakad, ramdam niya ang kaba. Iniisip niya
kung paano niya ipaliliwanag sa kanyang ninong ang pagkawala niya kagabi. Sigurado siyang iisipin na naman ng ninong niya na sinuway na naman niya ang bili nito. Kaya't nang makarating siya sa kanilang bahay, inihanda na niya ang sarili sa galit at sermon ng kanyang ninong. Pumasok siya sa bukas na pinto at nakita niya si Ninong Ray na nakadukdok sa mesa, tila puyat at pagod na pagod. Ninong, Biglang napaangat ang ulo ng lalaki nang marinig ang kanyang boses. Napatitig ito sa kanya na para bang nakakita ito ng multo. Gulat na gulat ito at tila hindi makapaniwala. Moy! Moy, ikaw ba yan? Totoo ka ba? po? Opo, ako to. Bakit po ganyan ang reaksyon niyo, Ninong? Agad na tumayo si Ninong Ray at mabilis na lumapit sa kanya. Niyakap siya nito ng maigpit. Halos ayaw ng pakawalan. Narinig ni Moymoy ang mahihinang singhot ng kanyang ninong. Umiiyak ito. Diyos ko, salamat at buhay ka. Akala ko hindi na kita makikita eh. Bakit niyo po nasasabi yan, Ninong? Kagabi lang naman po ako nawala. Kagabi lang? Ano ka, Moymoy? 5 araw ka na nawawala. Halos buong baryo naghahanap sa'yo. Ano po? Imposible yun. Isang gabi lang po, promise. Hindi. 5 araw na, Moymoy. At sa mga araw na yon, halos mabaliw ako sa pag-aalala. Akala ko kinuha ka na rin ng mga aswang, gaya ng iba pang nawawala. Isa ka ba kasi nang galing, ha? Sinundo po kasi ako ng tikbalang tapos pumunta po kami sa talon. Nagsanay po kami kung paano gamitin ang kristal na mata ng diwata. Talaga? Kaya pala, kung ganun, ay dinala ka nila sa mundo nila. Kaya ang akala mo ay isang gabi ka lang na nawala. Pero ang totoo, iba ang oras sa mundo nila kesa dito sa atin. Ang isang gabi mo doon, inabot na ng 5 araw dito. Kaya grabe, malala ang pag-aalala ko sa'yo, Moymoy. Teka, ano ba yung hawak mo? Ibinigay ni Moymoy sa kanyang ninong ang sibat. At nang mahawakan ito ni Ray, napatitig siya sa sibat. Namutla at saka muling napaluwa. Nakita kasi niya ang isang kakaibang tanda sa sibat. Isa yung marka o tanda ng diwata. Ninong, ang sibat po na ito, lumitaw po mula sa liwanag ng mata. Ang sabi po ng diwatang liwalhati, akin na raw po talaga to. Magagamit ko daw po to sa pagpuksa sa mga aswang. Oo, Moymoy. Totoong magagamit mo ang sibat na to laban sa mga aswang. Pero Moymoy, sinuway mo ko. Hindi ka na naman nagpaalam sa akin eh. Alam mo bang halos mabaliw ako sa pag-aalala? Pasensya na po, Ninong. Hindi na po talaga mauulit. Hindi naman masama kung maulit pa. Basta siguraduhin mo lang na magpapaalam ka muna bago ka umalis. Naiintindihan mo? Talaga po, Ninong? Pinapayagan niyo na po ako? Oo, pero tulad ng sinabi ko sa'yo, ipaalam mo naman sa akin lahat ng kilos mo. Maliwanag ba? Opo, Ninong. Maliwanag na maliwanag po. Pagkatapos noon ay umupo silang dalawa sa upuan sa sala at doon ipinagpatuloy ang kanilang usapan. Isinalaysay ni Ninong Ray ang mga nangyari sa baryo sa loob ng 5 araw. Maraming alagang hayop ang bigla na lamang nawala at kahit may mga bantay, wala pa rin nakikita. Hanggang sa isang gabi, may nakasaksi mismo at napatunayan nila na hindi naman magnanakaw na tao ang may gawa, kundi mga aswang. Hindi lang isang aswang ang namimeste sa kanilang mga alaga, kundi maraming aswang. Mabilis ang kilos, halos hindi makita ng mga mata. At hindi lang mga hayop ang nawawala. May 2 kabataan na rin ang dinukot at hindi na muling natagpuan. Habang ikinikwento ito ng kanyang ninong, ramdam na ramdam ni Moymoy ang panginginig ng kanyang kamay dahil sa galit.
Kaya nga talagang nag-alala ako sa iyo eh. Akala ko'y dinukot ka na at kinain ng mga lintik na aswang na yun. Nako, baka kung sakali baka hindi ako patahimigin ng kaluluwa ng tatay mo. Nangako pa naman ako sa puntod niya na aalagaan kita at iingatan. Tapos magiging pagkain ka lang pala ng aswang. Patawad po talaga, Ninong. Ayos na yun. Siya nga pala, kailangan nating gumawa ng paraan kung paano mapupuksa ang mga demonyong yun. Ngayon pa, hindi natin pwedeng pabayaan ang baryo. Kung hindi tayo kikilos, baka mas marami pa silang madukot at mapatay. Di lalaban tayo, Ninong. Hindi tayo papasindak sa kanila. Tama ka, Muymoy. Kung laban ang kailangan, lalaban tayo. Sasamahan kita. Dalawa tayong haharap sa kanila. Opo, Ninong. Magkasama po tayong lalaban. Biglang tumayo ang kanyang ninong at dumiretso sa silid nito. Tahimik lang na nakasunod ang mga mata ni Muymoy. Ilang sandali pa, lumabas ito na may dala. Hawak nito ang isang sibat na kaparehong-kapareho ng sa kanya. Ang katawan ng sibat ay kulay ginto rin. Hala, paano po kayo nagkaroon ng ganyan, Ninong? Parang kaparehas na kaparehas po ng hawak ko Ngumiti si Ninong Ray at isinabit ang sibat para mahawakan ng kanyang pamangkin. Akala mo, ikaw lang ang meron yan ha? Ang sibat na yan ay galing din sa liwanag ng kristal na mata. Ninong, paano po kayo nagkaroon ng ganyan? Parang kaparehas na kaparehas po ng hawak ko. Ngumiti si Ninong Ray at iniabot ang sibat para mahawakan ng kanyang pamangkin. Hindi ko po maintindihan. Nung kasing edad mo ko, hinawakan at iningatan ko din ang kristal na yan. At lahat ng nararanasan mo ngayon, maging pagsasanay, ay naranasan ko din noon. Talaga po? Oo, Muymoy. Pinili din ako noon para maging tagapagligtas ng baryo laban sa mga aswang. Hala, ang galing naman. Parehas po pala tayo. Hindi lang tayo ang minsang humawak sa kristal na mata, Muymoy. Una itong iningatan at pinanghawakan ng lolo ko noon. Isa siyang mahusay at kilalang albularyo sa buong bayan. Pasensya ka na, Muymoy kung hindi ito naikwento ng tatay mo. Pero totoo, ang lahi natin ay galing sa angkan ng matatapang at magagaling na albularyo. Talaga po, Ninong? Pero kung sa atin nga po pala noon ng kristal, bakit ko pa ito nakita sa ilalim ng talon? Noon kasi, Muymoy, naharap din sa panganib ang buong baryo. Malupit at madugo ang laban nun. Kasama ako ni Lolo na nakipaglaban. At nang matapos namin ni Lolo ang gulo, sinabi niya na pinakamainam ay isauli ang kristal sa tunay nitong tagapangalaga, kay Diwata Luwalhati. Ganun po ba? Oo. Alam mo kasi, paulit-ulit lang ang ikot ng kasaysayan ng kristal na mata. Kung ano ang naranasan mo ngayon, halos ganun din na nangyari sa akin at sa lolo ko. Kapag may dumarating na kaguluhan o panganib, laging may isang tao mula sa ating angkan ang nakakatagpo sa kristal at napipiling humawak nito. Kaya masasabi na rin na parang ipinapamana ito. Paano po nangyari yun? Bakit sa lahi natin? Bakit hindi po sa iba? Ayon sa kwento ng lolo ko noon, ang kristal na mata ng Diwata ay ninakaw ng mga aswang mula sa Diwata. Ginamit nila to para palakasin ang kanilang lahi. Pero isang gabi, ninakaw ito ng ninuno natin na yun at ibinalik daw sa Diwata. Sa tuwa naman ng Diwata, nangako ito na walang magmamay-ari ng kristal na mata kundi ang ninuno natin at maaari itong ipasa sa bawat dadaang henerasyon. Ibibigay ito sa karapat-dapat na magmana. Kaya kahit itapon pa yan sa ilog ng paulit-ulit, ang bagsak pa rin yan, ibibigay pa rin ng Diwata sa taong kabahagi ng ating angkan sa tuwing magkakaroon ng banta ng panganib. Kaya pala, kung ganun hindi talaga aksidente ang pagkakasumpong ko sa kristal. Kaya ako ang pinili kasi galing ako sa angkan na nakatali na sa kapangyarihan nito. Tama ka, Muymoy.
ang dugo ng ating angkan ang isa sa dahilan. At ngayon, nasa iyo na ang pagkakataong ipagpatuloy ang